family. Amen. So maraming salamat po sa wala na. Mukhang itong week na ito, wala tayong birthday. Next week pa. So bilang nag-birthday na lang kahapon kay Kuya Aldrin. So bilang nag-birthday kay Andrew. Wednesday naman po. Siyempre, nag-celebrate din kahapon ng wedding si Ate Jenny and Kuya Ferdy po. So, welcome na po natin yung mga visitors natin. Narin uli yung ating kapatid na yung Andranela Brothers. Si Nanay Mrs. Acuña. Kasama po natin. So, tayo po tayo mga kapatid. At welcome natin ng bawat isa. Birthday pala si Happy birthday kay brother 20, sa 20 pa, no? Kay brother 20. Yan po ay sa darating na Sabado pa, no po. So, advance happy birthday, Kuya Junichi. Wala kasi doon sa listahan namin sa miss eh. Happy birthday po. Meron pa ba? Okay. Yan. Eto, si Kuya Mika. Happy birthday. Okay, wala na. So, umawit po tayo at ating pumuling welcome ang ating mga balik. Third time na si Nanay. Yung Andraneta ay last time sa rin. Salamat po. Awitin po natin yung welcome song. There's the welcome. There's the welcome. There's the kids that welcome. Yeah. There's the welcome. There's the welcome. Yes, amen. Maraming salamat po sa aming chief. Ayan. Sinusumpong na naman ang aking mga hika. Hindi kasi malaman kung lalo may kulitin. Malamig ang hangin pero mainit ang kakaramdam. Gusto nila ng mga may hika. Yung mga allergic rhinitis. So, pasensya na kayo. Salamat po. Amen po. Salamat po sa lahat ng birthday, advance man yan na belated sa February. Happy birthday po. At kahapon ay araw ng mga puso. Kaya binabalik ko pa rin kayo ng maligayang araw ng mga puso. Maigi lang sineselebrate yan. Kaysa naman hindi natin na maramdaman ang pagmamahal sa mga puso natin. At naging masaya rin, nakita ko, yung iba nakapag-date, nakapamasyal, bonding of the family. Maganda naman po yan, para hindi po sayang ang panahon. As long as we can enjoy, gawin po natin, kasi nga tayo limited lang ang ating mga taon. Amen. Salamat po. Ngayong araw na ito ay Unified Service sa Manila.
Di na rin po tayo sumama kasi nga po meron tayong inaasikaso, ano? Yung mga churches ngayon ay papunta doon, ano? Alas 2 po ang simula. Ay kaya lang, gabi na rin po ang tapos doon, ano? So ayun po, at pray natin ang pagkilos ng Panginoon sa Unified Service na yan, ano? Yan ang anniversary ng ating misyon, ano? Okay, number 2 po. Ako po ay nakita ko yung mga bata na tinuruan sa Mission and Visitation Ministry, ano? Ayos yung mga pinulahan nila. Parang God is love, ano? Nakita ko, even for that, ano? Sa mga nagtuturo sa bata. Tawagin ko lang po ating mission chair, kasi Brother Sito, kami report nga yung kahapon sa pagtulong sa mga bata. Sino yung mga nakasama? Itong kahapon po ay hindi po kami nakapag-bisita po. So tutuloy sana sina Ate Risa, kaya lang bigla po umulan naman. No? Kasi yung lapag lang na lupa ang ginagamit po doon. No? Ginagagay lang ng lona. Kaya siguro po tinuloy kahapon ang ating station. Nasabay po kasi sa okasyon. No? So, binigyan po natin pagkakataon na makapag-date po yung mga pamilya po dahil kahapon na nilaraw ng mga puso. Pero ang mga nakaraan po ay tuloy-tuloy po ang ating investigation. So, nadagdagan po ang ating mga contact. Siguro nasa 6 na yung nadagdag sa ating mga pinupuntahan. Mamaya po sa council ay i-report ko po lahat ng ating naging visitation na nakaritin na po lahat ng mga ipapasa na rin po sa ating council. So, yan lang po. Amen. Salamat po. At paminsan-minsan kailangan bisitahin nyo ang inyong mga mahal sa buhay, ano? I-date nyo, ano? At ipasyal ninyo, ano? Minsan lang naman natin ginagawa yan. Pero may extension tayo, no? Next week po ay celebrate natin ang love of God sa ating banquet, ano? I hope meron na po kayong nakuhang ticket, ano po? At mag-avail pa rin po kayo. Pwede po kayo magdala ng bisita, ano? Kasi meron tayong mga nag-prepare, meron po tayong film, no? Na busy-busy mga yung people natin, ano? Meron silang pelikula. Hindi pa sila, gagaling nila, nagagawa nila yun, ano? At pwede na silang bubuo ng story, no? So yun po, ang ating pong team ay rekindle your first love. Next week na po yan, ha? February 22, at hapon po, 2 to 3, mag-start na po yan, ano? At siyempre, lagi ko rin mga attire po ninyo. Yan, blue, royal blue, kaya maroon. Ito, pwede na to, no? Mga ganyang kulay, ano? Para naman po masaya tayo, sabi nga ng mga kabataan. Wala po lang age, ano? So lahat po ito ay para sa lahat, sa mga adult, sa mga young people, wala po medyo dito. Lahat po tayo invited. Let's just enjoy the love of God. At yan po yung ating tema, ano? At meron tayong masquerade. Medyo kakaiba ito, ano? At yun ang ating pinag-ahandaan. So may mga ibang kabataan po na inimbitahan din sa ibang churches, ano? Tulad ng IBC Pilar, ano? Maaari sana kung makapag-imbita pa sa Subic, sa Sembitanan, ano? Yan po yung ating churches. Kaya po, siyempre, mag-a-avail din sila ng ticket. So, yan po. Sa next week na po yan, February 22, yan ang highlight ng ating February month. Okay, para po sa report naman ay nakapagharap na po kami sa Amicable Settlement. Salamat sa mga nakasama ko dyan, no? Nakasama ko na si Atilea, no? Noong Friday. So, namin po namin yung at
attorney nung kabilang pare. At siyempre, ako minamabuti kong nandun ako para narinig ko yung mga usapan. So, ang naging pasyon po natin, we are going to a mediation. At naisulat natin yung ating mga mediation sa kanila. At naging positive naman po sila. Sabi namin, for the peace of mind, para po sa kapanatagan ng ating kaisipan, kapanatagan na rin ng ating mga damdamin, kapanatagan ng mga miyembro, we go for amicable settlement. So, yung possibility na yung kahilingan nila ay pagbibigyan natin sa paraang mabigyan naman tayo ng compensation. Naging positive naman po yung sagot nila. Sabi nila, okay, so mag-meet tayo ulit. So, na-reset po yung amicable settlement para sa final na usapan, pag-uusapan namin sa council mamaya. So, yun po, naging positibo na po ang pag-uusap para wala nang demandahan, wala nang sakit ng ulo, wala nang patawag sa korte, wala nang bayaran, wala nang babayaran ng attorney, Titigil yan pwedeng pahabain yan, laban mo, iikot ng iikot, kaya lang, pagdating sa tulo, nasa kanila pa kung tulong. Hindi sumatatal noon, Kaya, ganun din, So, kaya, settle down na po tayo, at alam kong palatag na po tayo lahat sa naging pasya natin, at sama-sama natin babalikatin ang gawain ng Panginoon sa panibagong sariling akin. So, yun naman yung tinarget natin noon pa, 5 years ago pa. Yun ang inilagay natin sa puso natin na magkaroon na tayo ng sariling atin. So, masaya naman yun. Pag alam mo yung bahay mo, itinatayo mo ng alam mo sa iyo, napakasaya ng pakaramdam mo. So, yun naman po, at final po niya ay sa March 6, para sa final settlement ng ating mga usapin dito po sa Bahay Sambahan at sa ating lot na kinatikalika. So, yung pong lot fund natin ay papakinabangan na natin, yung naitabi natin, gagamitin na po natin yan. Itutuloy na natin yung ating pinag-pray na magkaroon na tayo ng sarili, makapagbukod tayo, makapagpasimula tayo ng panibago na ang pinakamasayang tulong, sarili atin. So, yun po yung masayang doon. Amen for that. At alam kong ginagabayan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawang pagpapasya at alam kong panatag na po tayong lahat doon. Wala na tayong walay, wala na tayong agam-agam. Kasi 5 years na tayo, 5 years na umiikot yan, hanggang sa mabuo na yung ating damdamin. So that's it po. Purihin po ang Panginoon sa mga pangyayari yan. At sumunod po ay may council meeting tayo after the service. Balik po ang Nalias family para sa gawain sa hapon. Mag-joint fellowship po tayo. So, yung joint fellowship natin mamaya ng alas 3, doon natin gaganapin sa Samal, Nalias Residence. So, sa lahat po na bumabalik sa hapon, hindi po kayo pupunta dito. Doon tayo diretso sa Nalias Residence. Kasi sa kahilingan po ng pamilya, doon mag-fellowship, makasama natin si Tatay Tae, para natin makakatakot po iba. O yun, medyo natin pa rin po pala yung family nila. So, go tayo para mamaya. Pero doon na po yung fellowship tsaka gospel hour. Hindi na tayo babalik dito ng alas 4 para mag-gospel hour. Tuloy-tuloy na po tayo doon, hanggang 4:30. So, yun po ang ating mga gawain for this day. Purihin ng Panginoon sa lahat ng bagay na yan. At pagpalain po tayo ngayon ng Panginoon. Tumuloy na po tayo sa ating pagsamba, pagpupuri sa Panginoon. At tawagin po natin ang ating praise and worship team.
purihin, sambahin sa umagang ito. Patuloy natin damhin ang presensya at dakilang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Alam ko po yung iba sa atin o karamihan sa atin nag-celebrate na Hearts Day kahapon. Nag-celebrate with families, with loved ones, nagbigay ng gifts and flowers. But in all of that, naalala po ba natin o sumagiwan lang po ba sa isip natin yung unang pag-ibig natin? Yung unang nagmahal sa atin? Yung nagparamdam sa atin ng tunay at wagas na pag-ibig? And yes, that is our Lord, ang ating Panginoon. Yung pag-ibig niya na kahit sino man ay walang makahihigit. Yung pag-ibig niya nagligtas sa atin. Yung pag-ibig niya kayang bumuo sa mga basag nating puso. Yung pag-ibig na patuloy niyang pinaparamdam sa atin sa mga oras ng kalungkutan, mga pag-iyak, mga suliranin sa buhay. And alam niyo po ba na that love is the only love that we can receive na may assurance na kailanman ay hindi mawawala sa atin. Na kailanman ay hindi pagkakait sa atin. Kaya po sa oras na to, let's give back to the Lord naman. Iparamdam naman natin kung gaano natin siya kamahal. Iparamdam naman natin sa Kanya yung pagmamahal natin sa Kanya. Gaya ng ginagawa niya sa atin. Pinaparamdam niya sa atin yung pagmamahal niya, pinaparamdam niya sa atin yung wagas ng pag-ibig, yung pag-ibig niya na kailangan natin sa mga oras na malungkot tayo, sa mga oras na bigo tayo, sa mga oras na natatakot tayo. Yung pag-ibig na kaya labanan yung lahat na nararamdaman natin. Yung pag-ibig na kaya bumuo sa basag nating puso. Sa oras na to, let's give back to the Lord naman. Tayo naman po yung magbigay at magparamdam ng pagmamahal natin sa Kanya. Sama-sama po natin siya patuloy na awitan, kausapin sa umaga na to. Itaas po natin ang ating mga kamay. Purihin natin siya, pasalamatan natin siya, at mahalin po natin siya. Sabay-sabay po tayo sa Kanya.
maintindihan. Salita mo'y panghahawakan na hindi mo ako iwan. Jesus, ika'y nariyan.
kalakasan. Salamat, Panginoon, sa magandang araw. Salamat, Panginoon, sa manang buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-aadya. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay. Purihin ka. O Diyos, tinataas namin ang iyong pangalan sa sandali ito. Sinasamba namin ang iyong pangalan, Panginoon. Pinaparangalan ka namin, Panginoon, sa lahat ng bagay. Sa umagang ito, ikaw ang siyang mataas, Panginoon, at kami po ang mababa, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang at pagkakamali sa iyong harapan, Panginoon. O Diyos, salamat din po sa paggabay mo sa amin, sa mga bagay ng aming gagawin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na binibigay mo sa amin, sa aming mga pagpapasya, sa mga nilalagay mo sa aming puso. Salamat sa iyong pagkilos, Panginoon. Alam namin na doon ang kapayapaan, Panginoon. Nandoon ang kapanatagan, Panginoon. At yun ang iyong pag-uukot, Panginoon. O Diyos, sa araw na ito, patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming pagpalain, lalong-lalo na sa iyong mga salita na gagamitin. Ngayon po, umagang ito, Panginoon. Lahat po ng nandito, Panginoon, kausapin mo po, patagpuin mo po ng iyong mga salita. Ano man ang kanilang pinapanalangin, tugunin po, Panginoon. O Diyos, salamat po. Dalayan ko rin po maghapon na ito, samahan po kami, Panginoon, sa aming fellowship, sa aming pong kapatid, sa mga pamilyang natin, Panginoon. Dalayan ko rin sa sandali ito, ang gaganaping unified service. Dalayan ko pag-iingat sa bawat dadalo, Panginoon, na ngayon pa lamang ay nagsisipag ng bayan patungo sa aming central, Panginoon, sa IBMF. Gatan ko po, bawat pastor na dadalo, bawat member na dadalo, bawat nakikijoin. Kailangan ko kayong pagkilos sa lugar na yun, upang mapalakas ang aming mga kapatiran, Panginoon. Salamat po sa iyong gagawin, Panginoon. Sa iyo namin pinagtitiwala ang lahat ng bagay na pinapasama. Pinabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan para sa namin. Kailangan ko rin sa iyo mga kapatid namin ngayon na nakatunghay sa live stream. Nagpalayan ko rin sila sa kanilang pakikinig, Panginoon. At sa iyo po, pinabalik ang lahat ng kapurihan para sa namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
At ngayon naman po, tayo pong lahat ay sama-sama po umawit sa ating Panginoon. At habang inaawit po natin ang awit ito, nais ko po na tayo pong lahat ay tumayo upang bigyan po ng parangal at papuri ang ating Panginoon sa oras po ito. Let us all sing hymn number 167, To God be the glory. God be the glory, great things He has done. Ready, sing! It's time,
tayo mga English. 1 Corinthians chapter 13 and verse 1, basa. Though I speak in the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sound brass or a tinkling cymbals. And though I bestow all my goods with favor, and though I give my body to be burned, and have not charity is profited me nothing. Verse 5, do not again yourself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, and get no evil. Believeth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. For we know in part, and we prophesy in part. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Sabay-sabay tayo sa talatang 13. And now I pray, hope, charity, is the great of the greatest of these is charity. Salamat sa salita po ng Diyos. Ulitin natin ang dokso. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Dahil marami ako pala dito sa araw nito. At ako po magpapasalamat sa karoon ng iyong biyaya. Salamat sa pagkakas hindi ko magiging mamaya sa bawat paglalaki namin inululog sa iyo lalo na po sa harap ng Lewis namin Fred Video ay nililip ko lang lagi ang mga kapatid natin, mga karamdam. Ano naman, yung tinutulo ng bawat paglalaki. Salamat din po sa magiging bahagi ng aming malaan sa ating ginagawa sa ating lupang pagtitirikan sa pagiging mabuti at sa iyo. At ngayon po kami tuloy dahil
mahal ng sandali ako'y iningatan sa labas ng buhay na aking nasulat. Di ko naranasan ang magutong sa lansangan. Niyaya mo ako'y iningatan. Sa bagyong buhay ay ikaw ang siyang gabay. Sa pagkagos ng buhay, ikaw ang siyang paraan. Aking Diyos, pamulang ka sa aking paglalakbay. Sa yakap mo ako'y hininay. Tingin mo ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pasasalamat ko sa'yo, aking Diyos, sa lahat ng sandaling ako'y di mo iniiwan. Salamat po, Panginoon Jesus. Tingin mo ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pasasalamat ko sa'yo, aking Diyos, sa lahat ng sandaling ako'y di mo iniiwan. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa ating special number. At salamat din sa mga bata na umawit kanina. Ano? At remember na natin si Jana. At tutuwa tayo. Maganda po si Sulit paglaki. Manang-mana sa nanay. So, amen for that. Ano? At patuloy lang tayo. At ganun din yung mga praise and worship team, salamat sa inyo. Patuloy nyo paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, bilis ng panahon. Yan. Nasa kalagitnaan na tayo ng February. We're celebrating the love month. Ano? Kaya samantalayan natin ang pag-aaral sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano? At dinesign tayo na may puso. Hindi lang para mag-pump ng blood. Kasabay niyan, may emotion ka, may feelings ka, mayroon kang nararamdaman na hindi kayang ibigay sa mga robot. Yan. Hindi tayo robot. No? Tayo ay nilalang ayon sa larawan at tayo kawangis ng Diyos na marunong umibig. No? Kapon, sinelebrate, no? Araw mga puso, no? Kahit man kami nag-celebrate, kahit paano, sabi, ilabas mo lang yung mesa mo sa labas, o kumain na kayo sa labas, ayos na yun, ano? Hindi naman kailangan magastos ka, no? Bili mo lang ng 3 piraso ng candy ng asawa mo. Masaya na yan, ano? Hindi naman mahirap, ano, mag-express ng pagmamahal. Amen. So, pumunta po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Background pa lang may isang oras na tayo nag-uusap. No? Sa 1 Corinthians chapter 30. Basahin na lang natin ang 1, 2, 3, 5 verse. Unang Korinto, 1 Corinthians 13, 4, 5, 6,
7 tsaka 8. Akin tayo po tayo lahat para po sa magbasa ng Kabanatang Kasulatan. Kanya na lamang po sa inyong mga Bible. Ganito po ang sinasabi, 1 Corinthians chapter 13, verse 4. It says, love or charity suffereth long and is kind. Love envieth not. Love vaunteth itself, is not puffed up, do not behave himself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, love never faileth. Ay po'y manalangin, Panginoon, samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito, sa pag-alaala, sa pagmamahal na binigay mo sa amin, na siyang naging dahilan kung bakit ginawa po ang lahat ng bagay para sa amin, Panginoon. Salamat po at tinuruan mo kami ng bagay na ito. Kami ay dinisign mo na may puso, kami ay dinisign mo, Panginoon, para maging katulad mo, mga bagay, at yan din, Panginoon, may pagmamahal, Panginoon. Salamat po. Samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Ikaw sa maging guru namin. Pinangamin po namin ang aming kawalang magagawa kung di mo po kami sasamahan. Ikaw sa mag-usap sa aming puso sa oras na ito. Hanggang sa matapos po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So Paul is describing here the love that we learn from God. The Greek meaning of the word charity, sa King James Version kasi charity, no? Pag sinabing charity, parang sa mahihirap lang, no? O parang kawang-gawa lang ang dating, ano? Parang, pero yan yung mas malalim na verse, no? Charity. Pag sinabi mong charity, pumapasok dyan ang kahabagan, compassion, pagtama. Pero, siyempre, ang tinutukoy pa rin dyan is the word love. Pero bigyan natin, ano ba ibig sabihin? Bakit ginamit ba yung charity? The Greek meaning of the word charity indicates a selfless concern. Wow, ganda, no? Selfless concern when we say charity. Hindi mo iniisip yung sarili mo. Selfless ang itinuturo niya. Hindi concern yung ano bang akin dito. Hindi. Ang iniisip dyan, ano bang para sa kanya? Ano ba ang magagawa ko para sa kanya? Paano ko ba siya mapapasaya? Ang ganda ng word ng charity, no? Selfless concern for the welfare of others. That is not called for by any quality of lovableness in the person love. Ito pa, when we say charity, hindi mo siya ginagawa or ibinibigay dahil maganda yung tao. Dahil may makukuha kang mabuti sa tao. Walang quality na gano'n. Ini-express lang siya dahil nararamdaman niya. Ulitin ko po sabi dito. The word charity indicates a selfless concern for the welfare of others that is not called for by any quality of lovableness in the person. Ano bang nakitang lovable sa atin ng Panginoon? Wala. Ano bang nakita niya na kaibig-ibig tayo? Wala. Lahat na tayo makasalanan eh. Wala kang kaibig-ibig sa atin eh. Ano bakit ginawa yun ni Kristo? The quality of lovableness in the person love. But it is a product of a will to love in obedience to God's command. It is like Christ's love manifested on the cross.
Yung pala yung charity. Selfless concern. Si Jesus, inutusan ng Ama. Go down, save the people. Lord, I will. Ano sabi ni Kristo? I will give myself. Walang nagtulak sa Kanya kung saan niya yung ginawa. So, pinapakita rito, isang halimbawa yung pagmamahal ni Kristo na ginawa niya para sa atin. At ang pagmamahal na yun, siya naging patayan natin, at siya rin iniutos ni Kristo. Ang sabi sa John 13:34, a new commandment I give unto you, that you love one another. As I have loved you, yun yung batayan. You must love one another as I have loved you. Laging may pattern. Kaya yung mga bata, para yan matutong magmahal, kailangan may pattern din siya. Kasi ginawa yun ni Kristo. Verse 35, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one another. Let's take a closer look now how this love from God is manifested. Ano ba ito nakikita? Paano ito nagmamanifest? The word love is an action word. Nadaan pa ninyo ha, pag sinabing love, action word yan. Hindi yan para munti lang sa bibig. Love is an action word, so we must put it in practice. Love cannot be felt until we do something to express it. Hindi yun mararamdaman hanggang wala kang ginagawang aksyon. Hindi pwede nagtititigan lang tayo. May gagawin ka. So, these are the manifestation of a true love from God. This is our topic for today. The manifestations of a true love. How can you say that the love is true? Marami din tayong karanasan, no? Bilang mag-asawa, bilang member, bilang kapatiran. Siguro na naranasan nyo na hindi lahat ng love na nakita nyo ay true. Meron fake, siyempre. We cannot say that they have that true love. Pero para meron tayong batayan, siyempre, ang batayan natin ay ang pagmamahal na itinuro at galing sa Panginoon. Then as part of the manifestation of a true love from God, the first quality or the first manifestation, number one, love is being constantly patient. When we say constantly, sumusulong, ginagawa, nagpapatuloy, hindi tumitigil, bumabagal man, pero hindi mo siya makikita kung titigil. Constantly patient. Kasi ang sabi dun sa verse 4 ng 1 Corinthians 13:4, tingnan yung Bible nyo, ang sabi, love, ano kasunod? Charity, ano kasunod? Suffering long. Hindi lang suffering ha, may kasunod na word. Long. Ano sabi ng mga asawa? Pag nagte-testimony, anniversary nila, salamat po sa Panginoon, abang po umabot na ng 34 years, matagal mo na po siyang pinagtitiisan. O di ba? O kaya baligtad, yung isa nagsasabi, matagal na ako nagtitiis sa kanya. Diba? 34 years old na sila, pero bakit kita mo sa bibig nila, matagal na sila nagtitiis sa isa't isa, and that is love. Being constantly patient. Oh. Meron. Pag kinuha na siya ng
Panginoon, finish contract na kayo. Ano sabi ng kasal? Till death do us part. Tagal naman po ng Panginoon. Para madali na. So that's it. Ano po? Yan ang unang manifestation. Ito ang pagmamahal nila. It means, hindi sila perfect eh. No? Pinagtitiis ang bawat isa. Kahit sa church na ito, may perfect pa ang ugali sa church na ito. Ang dami na nga natin kinatisurang kapatiran. Ang dami na natin kinatisurang mga ugali. Ang dami na natin kinatisurang mga salita. Pero nandito pa rin tayo. Why? Because love is patient. We still love them. Kasi kapatiran natin sila. Hindi natin sila matitiis. And that is true love. The love that we learn from the Lord. Yan yung tinuturo ni Kristo. Love is always accompanied with suffering. Pag walang suffering, di yan love. Pag hindi ka marunong magtyaga, di yan love. Pag hindi ka marunong maging patient, hindi yan love. No. It is not simply suffering, but a long suffering. This means you have a long patience in the shortcomings of your partner or anyone you love. When you love someone, you will start to learn to be patient. Patience will be tested if someone do you wrong. Makasusubok yan kapag may shortcomings yung partner. Doon ka masusubok. Yung titignan ko lang, yung pag-ibig na, tatalo na sa bintana. Yung ganun eh, no? Nung wala nang tigas, yung pag-ibig nila, tumalo na sa bintana. No? Naghiwalay na. So that's it. Pagdating sa kapatiran, sa pagmamahalan ng kapatiran, kailangan ko rin yung pagtiis dyan. Lalo na pag yung kapatiran mo, ginawa ka ng hindi maganda, may kasalanan siya ginawa sa iyo, no, kinuntangan ka, o something like that, or something na naging masakit sa iyo, na hanggang ngayon, hindi niya inaayos. Anong sabi ng Bible? Matthew 18:21. Panginoon, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Anong mga disciple yan eh? Pag-ibig to ha? Sabi naman ni Kristo, not until 7 times, but until 70 times 7. That is a 1 year, 497 days. Kung araw-araw na nagkakasala, nandun yung patience mo, napatawarin siya. For the sake of kapatiran, nandun ang iyong patience. At ang patience na yun, tunay kang binago ng Diyos at nagmamahal sa kapatiran. Number 2, second manifestation. Love is inherently kind. Alam niyo, yan isang kaibahan ng Kristiyano. Lagi nilang sinasabi, abay, kamo. Kahit naman sa school. Ay, doon ako kay Sir Lino. Abay, kamo. Hindi lagi yung kamuli. Kasi tayo makapagpasensya. To the point nga nilakapuso ka na nga eh. Sinang bait mo. May nabasa nga ako sa Facebook eh. Sabi niya, Lord, ayaw ko nang maging mabait. Ayaw ko nang maging mabait. Sabi ko, malamang kinapusin ko. Malamang may ginawan ko lang masama. Nagayon, ginagawa pa rin ng masama. Napitikon na siya. Ayaw ko nang maging mabuti. Sabi niya. So, ayaw ko lang, itutuloy kayo. So, what do you mean by this? Love is inherently kind. Eh, yan din yung sinabi sa 13:4. Love, suffereth long, may kasunod.
and is kind. Inherent means existing as permanent part or quality that cannot be taken out. Kung salbahe yung pag-ibig, ay hindi ka pag-ibig yan. Ano namang pag-ibig na salbahe? Iba lang ang gusto niya, kaya siya naging salbahe. Ibig sabihin, fake love yun. And that is not a true love. Kindness impulses for the benefit of other person, especially those in need, helping them without expectations. So, ayun pala ang, siyempre, pag-ibig ka ito, mabait siya. Eh, pag nanliligaw ka, di ba, bait-bait mo. Halos lahat na gawin mo para lang makuha mo yung makalis nila po, lalo na sa mga binata. Pero ito, pag-ibig, talagang yan ay mabait kasi itinulad dyan doon sa pagmamahal. Noong Samaritano, sa Hudyo, nakita niya nakahandusay sa daan. Ano sabi ng Luke chapter 10, verse 33? Merong isang lalaki, nilookan siya, pinagnakawan siya, kinulti siya, binugbog siya, at iniwan siya halos agaw buhay na. Dumaan yung isang Levita, nilagpasan. Dumaan yung isang Hudyo, nilagpasan. Pareho may relihiyon yun, ha? Eh, dumaan itong Samaritanong pinagdidirihan ng mga Hudyo. Pero siya nagpakitang habang at karaitan. Sabi niya, ano nangyari sa tao? Kila buhay siya. Ginawa niya, nagmagandang loob siya. Hindi niya matiis. Ginawa niya yung tao, nilapatan niya ng lunas, at hindi lang nagtapos doon, sinakay pa niya sa kanyang sasakyang hayop, at dinala sa isang tirahan o sa isang inn. At doon, sinabi pa niya doon sa caretaker, o halagaan mo siya, pagbalik ko, kung may kulang ka, pabayaran kita. Kung walang pagmamaling tao, sasabihin niya, ay pakailan ko sa'yo, makagastusan pa ako. Sa panahon ngayon, sasabihin natin, ay, yung madamay dyan. Ay, baka ako mapagkamalang pa akong nambumbog dyan. Diba? Ganun ang pag-isipan natin. Pero ito, hindi siya nagdalawang isip. Ginawa niya. At malamang po, wala siya na-expect. Kasi bakit? Iisipin niya, ay, ano ba may babayad sa akin ito? Ano bang pakalam ko sa kanya? Pero hindi yun ang ginawa niya. Parang pinakita niya. That's the love with kindness. That's a true love. Magmamahal sa kapwa-tao. Wala kang hinihinging kapalit sa iyo pagtulog. As we learn from the Lord. As always. Yan ang unang-una yung pinunod sa atin. Number 3. The manifestations of a true love. Love never competes. Hindi siya nakikipagkompetensya to prove its own. Meron siyang sarili. Hindi siya nakikipagtagisan na magaling siya o marami akong nagawa. Tumutulong ako na walang bayad. May concern ako. Hindi niya sinasabi yun. Kung saan na lang ginagawa. Sabi, 1 Corinthians 34, love suffereth long, number 1. Number 2, and it's kind. Number 3, love envieth not. What do you mean by that? Envieth not. Hindi naiinggit. It means walang competition sa kanya. Yung taong naiinggit, may competition sa puso niya. May rep sila, dapat meron din tayo, ha? Bili ka na. May competition sa puso niya.
Ganda ng bahay namin. Han, magandahin po bahay natin. Laging may competition sa puso. Pero yung totoong pag-ibig, walang ganun. No? True love never seeks its own glory. It never competes to prove its own, but feels secure on its own. Sigurado siya doon. Alam niya yun. No? At hindi siya lang insecure. Ano sabi ng Galatians 5:26? Let us not be desirous of vain glory. Hindi siya ganon. Hindi ganon ang pag-ibig. Hindi siya nagdi-desire ng glory. Hindi siya nagdi-desire ng mabuting salita sa kanya. Sapagkat siya na yun. Mabuti na talaga siya. Ganyan ang pag-ibig. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. That's true love. It never competes. Number 4. The fourth manifestation. Love never shows its accomplishments. Hindi siya nagyayabang. Ay, ako si Pag-ibig, marami na akong nagawa. Wow, galing mo. Praise the Lord. Hindi siya ganun. No. 1 Corinthians 34, love suffereth long, it is kind, love envieth not, and then kasunod, love vaunteth not itself. Hindi niya pinagmamayabang ang kanyang sarili. Love never counts things being done for others. It was done all for free. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Bakit ganun tao sa wala sa pag-ibig? Hindi naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. So hindi siya nagmamalaki sa kanyang mga accomplishments. Number 5, the fifth manifestation. Love never carried away with pride. Hindi yan nagmamataas. Siguro naramdaman niya yan sa relasyon. Sino bang mataas sa inyo? Sino ba ayaw magbaba? Sino bang ayaw magpatalo? Hindi yan nagmamataas. Wala yung pride. Love never carried away with pride. Ulitin ko, 1 Corinthians 34, love suffereth long, and is kind, and envieth not, love vaunteth not itself, and this is the fifth one, is not puffed up. True love never expresses self-importance. Hindi niya sinasabi, ay, importante ako. Alagaan mo ako. I am very important. Hindi yung pag-ibig. Kasi sabi nga natin sa charity kanina, di ba? Selfless concern. So, true love never expresses self-importance or egotism. It does not carry away with pride. Hindi siya nagmamalaki. 1 Corinthians 4 verse 6, sabi, learn in us. Tinuturo ito ni Pablo, learn in us not to think highly of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Para walang pagalingan. Sabi ni Pablo. So, ganyan din ang pag-ibig. Hindi siya nakikipagpagalingan. Hindi siya nagpapapa. Number 6, manifestation. Love
never overlaps on its boundary of being gentle. Hindi siya lumalagpas doon. Kasi ang love, gentle. Kaya nga sabi, gentleman. Sino yung mga gentleman dito? No? Yung mga mapagtyaga sa asawa, yung mga nagpapahinuhod sa asawa, yung mga mahabang pasensya sa asawa, ano? Yung mga mapapagpasensyoso, ano? Yung may mga toyo yung asawa, pero tumatagal sila. They are being gentle. No? Gentleman. Be a gentleman. Do not be harsh to them. If someone's love became impatient, it will become rude and harsh. Love never to behave itself badly. It is always pure in motive. No? Hindi siya lumalagpas sa pagiging gentle. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Yung umiibig, ganun siyang mag-isip. Mataas ang pag-iisip niya, o pag-iisip niya, high standard. Kaya nga, ang behavior niya ngayon, being gentle. So yan po ang true love. Love never overlaps its boundary of being gentle. Pinipigil niya na, kahit galit na siya sa'yo. Pinipigil niya na, kahit puno-puno na siya. Kasi, love ka niya. Ganun lang yun. Number 7. The seventh manifestation of a true love. Love is unselfish. It never seeks its own. No. So, yun yung tinuturo natin kanina pa, pero binanggit yan sa 1 Corinthians 13:5. Ano sabi ng Bible? Do not behave himself unseemly, seeketh not her own. Sinusulat ko ito, sabi ko din sa asawa, tingnan mo yung pag-ibig ko. Ginamitan ng her own. When we say her, babae, di ba? Parang yung pag-ibig, babae, seeketh not her own. Yung pag-ibig, hindi niya hinahanap ang sariling kanya. Sabi ko, ba't kaya ginamitan ng her? Eh, hindi naman dapat its. Seeketh not its own. Pero ginamit ng King James, her own. Parang pag-ibig dapat nangunguna babae Kasi nga, her own babae ito Hindi ito lalaki. Kasi ang babae, feminine. Ang lalaki, masculine. So, yung pag-ibig talaga nasa babae yata. Kasi ka. Love's nature is always being concerned for others. Its intention is always for the welfare of others. Hindi niya hinahanap ang kanyang sarili. Na-emphasize natin dyan dun sa una. Number 8. Okay, pakibasa ng mga lalaki. Sabay-sabay kayo ready? Number 8, go! Ganyan pa kayo? Payag kayo? Mga lalaki, dapat ganyan Kasi ang mga shortcomings, hindi lagi sa inyo Lagi sa babae. Kasi ang mood nila, sway yung mood nila. Ang lalaki, nagpapasensyoso lang yan. O nagpapasensya. Kasi ang mood ng babae, marami
Ang hormones nila iba eh, no? So, sabi dito, love always find a reason to understand. Bakit kaya mga lalaki dito? No? Kasi sila yung nag-iisip, bakit ka ganyan, bakit nararamdaman niya? Baka mayroon siya. Baka may period. Diba? Tatabi na yung lalaki, pag gano'n eh. No? Pag ang sungit-sungit ng asawa ko, ano ba nangyari dito? No? Gano'n, no? O baka naman baliktad. Yung babae naman ang naghahanap ng laging rason para unawain si lalaki. No? And that's very good. Kung pareho kayong meron ng kanya. No? Kasi yan yung tunay na pag-ibig. No? Huwag nyo lang kung aabusuhin. No? Isa kasi iba abuso eh. Porke pinagbibigyan, kahit mali yung ginagawa niya, kakawin niya. Hindi, hindi gano'n. Hindi ka nagmamahal pagkakaroon. Sa alam-alam mo yung partner mo. So when there is a quarrel, his reaction is always to find a reason and understand. Sometimes it's a way of saying love is blind. Minsan ang pag-ibig talaga bulag eh. Nakikita mo na yung katotohanan, nakikita mo na yung ano, pero nagpapasensya ka, pinagbibigyan mo na, ano. At sinabi mo na, mahal ko kasi yan, kaya ganyan. Okay, that's it. That is number 8. And number 9. Love always find a reason to understand. Number 9. Number 9 na tayo. O, next na tayo. Alam na kasunod? Okay, ako meron pa. Number 10. Okay, ito na po number 10. 9 pala tayo. Mamadali na ako eh. Ayan. Love has always good intention. Lalaki, totoo ba ito? Wait. Girls, tandaan itong number 9 ha. Huwag kayong papayag. Ano sabi? Love has always good intention. Tandaan niyo yan mga girls. Lalo na yung mga dalaga. No. 1 Corinthians 35, sabi dito, do not behave himself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked. And then number 9, thinketh no evil. Walang masamang hangad. Walang masamang iniisip. Opo, that's it. Kapag nag-isip na ng masama, hindi na yung true love. Ha? Pera lang gusto. Hindi na true love yun. Anyone can be fooled by a fake love. As time goes by, you can feel that is not pure love, that is not pure, and it's getting away from the good intention. Kaya nga, mayroong time na magkasintahan lang muna kayo. Bakit? Sa panahon ng magkasintahan kayo, doon mo mapapakaramdaman kung totoo yung lalaki o hindi. Doon mo siya matitest kung sincere siya o hindi. Doon mo malalaman kung totoo ang pagmamahal na sa'yo o hindi. Kaya nga meron panahon na hindi agad, dumadaan pa yung taon. Parang kami ni Mrs. Ilang taon muna kami kasintahan. Kasi that's the time na nakakakilala na, that's the time na makikilala mo yung pamilya na,
that's the time na nalalaman mo na ilan yung ugali, no? At malalaman mo na yung history ng buhay niya, ano ang history ng pamilya niya, no? At doon, unti-unti, tumitibay na yung pasya mo. Ito na nga, siya na ang aking pakakasalanan. Okay, that's it. Number 10. Ito na, ang 10. Love never tolerates evil and always stay in truth. Hindi siya nagtotolerate ng masama. So, yun po ang tinuturo ng true love. 1 Corinthians 13:6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. True love is always energetic for good. Ang tunay na pag-ibig, masaya yan, energetic, enthusiast, kapag mabuti. Pero pag nakita niya ang masama at hindi mabuti, nawawalan na siya ng energy. Kasi ayaw na yun. And no energy for bad or evil. It is being honest in everything. So this is the 10 manifestations of a true love, and I will continue it till this afternoon. Kung gusto niyo marinig yung dalawa, balik lang po kayo. Kaya doon tayo sa Narias residence. So this is the manifestations of a true love na naranasan natin sa Panginoon. This is the test of your love. Kung ito ba ay nagagawa ninyo na iniutos ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 13. Tayo po ay manalangin, tayo po ito kayo lahat, tayo po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Banal na Diyos, at nagkila po namin, Ama, maraming po salamat sa sulating ito na binigay mo sa 1 Corinthians. Dito mo po, itinuro kung ano nga ba ang tunay na pagmamahal ng Panginoon. Ito pala ay pagmamahal na walang hinihinging kapalit, Panginoon, kusang kaloob na ginagawa. Hindi lang para sa aming mga asawa, sa mga anak, sa kamag-anak, kundi lalong-lalo na sa mga taong makasalanan, sa mga taong walang magbabalik sa amin, sa mga taong walang kakayanan na kami ay i-compensate, ngunit ibibigay namin sa kanila ang pagmamahal, Panginoon. Salamat, ito ang pagmamahal na tinuro mo sa amin, Panginoon. Kami ay maging isang mabuting halimbawa ng Panginoon Jesus na siyang nagsabi sa amin na mahalin namin ang bawat isa sapagkat ito ang nagpapatunay na kami ay tunay mong mga disciple. O Diyos, salamat po sa pagmamahal na binigay mo sa amin. Dito po kami natuto, dito po kami nakaramdam ng tunay na pagmamahal, at dito po kami nagkaroon ng pagmamahal. Salamat sa pagmamahal mo na siyang nagbunga ng aming kaligtasan, na siya naman naging dahilan ng pagbibigay mo ng buhay para sa amin. Salamat po sa biyaya ng pag-ibig. Dahil kung patuloy mo kami pagpalain, patuloy namin sa buhay, pagmamahal na ito, ay tinuro mo sa aming Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Tuloy po natin namin mahalin ang mga isa Panginoon. At mula doon sa mga pag-iingat sa atin mula sa pagkatisod, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you all. Ano po? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ngayon po tayo sa ating pag-uwi. So lahat po ng council members ay may meeting po tayo. No? Mahalagang meeting po ito. Meron naman po lunch na inihandang, no? Yatin po natin ang ating mga bisita, no? Ang ating mga kapatid. Ingat po tayo sa ating Salamat po. Mamaya po mga po sa
fellowship. Diretso po tayo sa bahay ng tatay ni Sasama. If you want to join the fellowship, kung na lang po kayo, ay mag-pray na rin po natin yung kanilang pamilya. Salamat po. God bless you all. Di ka nagbabago